Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa pagkakataong ito, isa na namang liham ang ating natanggap dito sa ating programang Recuerdos de la Vida. Ang liham na ito ay mula sa isa ring masugid nating tagapakinig na gustong magtago sa pangalang Ethel. Ganito ang liham ni Ethel. Promise I will stay. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, binabati ko po kayo ng magandang oras dyan sa Bombo Radio Station. Lalo na sa mga dramatista na araw-araw naming napapakinggan. Isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay at naisipan ko ring ibahagi ang kasaysayan ng aking buhay na nag-iwan ng isang rekwerdo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ethel. Kung ano ang mga kaganapan, ganito po ang umpisa ng lahat. Is this goodbye? Ang tagal talaga, no? Na hindi tayo nagkita, Dalia. O ano, iimbitahin mo ba ako sa kasal mo? Nakakagulat ka naman. Nakakagulat naman yung biro mo na ganyan. Saglit lang ha, ipakilala kita kay Romano. Romano, eto si Ethel, kaibigan ko. At si Romano, siya pala yung kasosyo ko sa restaurant. Kumusta?
Masaya ako na nakilala kita. Masaya ka kamo pero hindi masaya ang itsura mo. Oh, Ah, Ethel. Magbubukas sa Sabado ang negosyo namin ha, kaya iniimbita kita para dumalo. sana pagbigyan mo ang pag-imbita namin ng kaibigan mo. Alam mo, lagi kang kinikwento sa akin. Ang pagkaalam ko, tomboy ka. Yan din ang akala ko noong nag-aaral pa kami sa kolehiyo. Nag-uusap kayo pero ako naman ang pinag-uusapan ninyo. Sana dadalo ka. Isa ka sa mga napili naming espesyal na bisita. Naku, mahirap na tanggihan ang hiling ng isang kaibigan. Ganoon din sa iyo, Romano. Ay, kanina pa nag-iintay si Alejandro doon sa salas. Ang tagal mo naman. Alam naman ninyo na naghahanda ako, inay. Maatrasado na ako, ah. Hindi ba ninyo sinabi na may pupuntahan ako? Ay, oo nga ano. Nakalimutan ko tuloy. Ay, ikaw nang bahalang magsabi. Ay, sinabi ko na sa kanya na wala siyang aasahan. Ay, hindi pa niya ako tinitigilan. Ay, basta. Ala, puntahan mo doon. Kausapin mo. Oh, magandang araw sa iyo, Ethel. Iimbitahan sana kita na mamasyal pero may pupuntahan ka? Oo, may bisita ako kahapon. Yung kaklase ko noon sa kolehiyo at kasama niya yung kasosyo niya sa restaurant. At inimbitahan nila ako. Oh, parang alam ko ang sinasabi mo. Nadadaanan ko yan. Pasensya ka na, ha? Oh, hindi. Naiintindihan ko. Kaya sa ibang pagkakataon na lang. Sana isipin mo, mahal na mahal kita, Ethel. Oh, pinaghandaan mo talaga ang pagdalo sa pagbubukas ng restaurant namin na. Napakaganda mo. Kanina ka pa namin hinihintay. Paano naman? Nagkataon na may dumalaw sa akin. Kung bakit kasi? Hindi ka pa makipag-asawa. Huwag mo akong tularan. Matagal na nanliligaw si Alejandro sa akin. Isang balo. Mas panganay pa kaya kay inay. Sige, mag-usap muna kayo ha. Sabihin ko lang sa waiter na magpasok ng pagsasaluhan natin. O sige, ipapatikim natin kay Ethel ang lahat ng putahin natin. Romano, Oh, ikaw ang tutulong sa pagluluto ha. Magaling na kusinero yan. Uy, ako yata ang special na bisita ninyo, ah. Matagal kasi na hindi tayo nagkita, Ethel. Kaya ipinayo ko kay Romano na ikaw na lang ang special na bisita namin. Sinabi ko na kay Alejandro na wala siyang aasahan sa akin. Pero hindi pa niya ako tinitigilan. Ay, naku. Hindi si Alejandro ang bisita mo ngayon. Gwapong lalaki ang nasa labas. Romano daw ang pangalan. Ha? Si Romano? Kasama ba niya si Dalia, inay? Ay, nag-iisa naman siya. Oh, Romano. Ikaw pala. magandang gabi sa'yo, Ethel. Eto, flowers and chocolates for you. Salamat, ha. Baka magselo si Dalia pag nalaman niya ito. Wala kaming hindi pagkakaintindihan. Ethel, wala kaming relasyon ni Dalia. Ang pagkaalam ko nga sa kanya ay isang tomboy.
Maingat kumilos si Dahlia, pero may hinala ako na tumboy siya, Tia Sofia. Dahil matyaga si Romano na nanligaw sa akin, ay nagdesisyon ako na bigyan ng pagkakataon. Kahit may nobyo na ako, ay hindi pa rin tumitigil si Alejandro. Hindi rin pala sinabi ni Romano kay Dahlia ang relasyon namin. At may isang natuklasan ako. Ganito po ang mga sumunod na pangyayari. But times change. Oh, Ethel, kailan ang kasal? Huwag mo akong kalimutan na imbitahan na. Kasosyo sa negosyo si Romano pero wala man lang siyang sinabi na magnobyo na pala kayo. Ha? Sino ba ang nagsabi sa'yo? E di yung isang nobyo mo. Aba, isa lang naman ang nobyo ko ah. Yun ang sabi ng nakakita sa inyo ni Romano. Ewan lang kung nagsisinungaling lang. Hindi ko alam ang sinasabi mong yan, Dahlia. Uulitin ko ha, si Romano lang ang nobyo ko. Talagang mahal na mahal mo siya, ano? Pero hindi ka naman niya ipinagmamalaki. Dahil ibang tao pa ang nagsabi sa akin na may relasyon na kayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino yung sinasabi mo, Dahlia. Matalik tayong magkaibigan. Ikaw sana ang unang magmalasakit sa akin. At ikaw, may malasakit ka ba sa akin? Itinuturing mo ba akong isang kaibigan, Ethel? Ethel, may dapat kang malaman tungkol kay Dahlia. Ang pagkaalam ko noon, tomboy ang kaibigan mo. Iyon ang alam ko. Dahil wala akong nabalitaan na nobyo niya. Mula nung nag-aral kami sa kolehiyo. Oh, bakit hindi siya ang minahal mo? Dahil ikaw ang itinitibok ng puso ko, Ethel. Hindi ibang tao ang nagsabi na meron tayong ugnayan, kundi siya mismo ang nakarinig at nagsiselos pa siya. Ano? Kung ganoon, ibaling mo na lang sa kanya ang pagmamahal mo. Hindi maaari. Dahil ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal kita. Pero, importante ang pagkakaibigan namin ni Dahlia. Wala kaming hindi nagkakaintindihan. Hindi niya ako halos kausapin. Minsan pa, nasabi niya, maghiwalay na kami sa aming negosyo. Ako pa pala ang dahilan na masira ang sinimulan ninyong negosyo. Hayaan mo. Kausapin ko siya ng masinsinan. Pag pumayag, maghaharap tayong tatlo. May nobyo na ako. Kaya sana, tumigil ka na. Alam ko. Nakita ko kayo na magkasama. Nasaktan ako. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa hanggat hindi pa kayo kasal. Nakita mo kami? Saan? Sandali. Ikaw ba ang nagsumbong kay Dahlia? Hindi ko pa nalapitan ang Dahlia na yon. May edad na ako. Pero wag mo sana akong gawing masama. Nagtanong lang ako, Mang Alejandro. Dahil sinabi ni Dahlia na isa daw na nobyo ko ang nagsabi ng relasyon namin kay Dahlia. Hindi ako. Dahil hindi naman tayong magnobyo. At masakit ang loob ko. Dahil nauna akong nanligaw sa iyo. Ikinalulungkot ko. Kahit sumakit ang loob mo, ay wala akong magagawa.
Hindi ko matuluan ang puso ko. Nasaktan ako. Pero tanggap ko, Ethel. Pero hindi ibig sabihin na mawawalan ako. Kung hindi kayo magkatuluyan ni Romano, nandito lang ako, Ethel. Hanga ako kay Mang Alejandro. Kahit matanda na. Pero nadarama ko na tapat siya sa kanyang hangarin. Ah, naaawa ka pala sa kanya. Pero hindi pwede na awa lang ang pagmamahal ko sa kanya. Sana tanggapin niya ang totoo. Hay, maalala ko pala. Kumusta na kayo ni Dalia? Iyan ang ikinalulungkot ko, inay. Galit siya sa akin. At alam ko na mahal niya si Romano. Pero ikaw naman ang mahal ni Romano. Ang akala ko doon, tumboy. Iyon ang alam ko noon, inay. Kung nalaman ko agad na mahal niya si Romano, nagsakripisyo na sana ako. Ay, yan ang tunay na kaibigan. Magsasakripisyo at hindi makasarili. Sinabi ko kay Romano na kalimutan na niya ako, inay. At ibaling na niya ang pagmamahal niya kay Dalia. Ay nako, mali yan na sinabi mo. Parang hindi importante ang nobyo mo kung ganyan. Sana pagbigyan mo ang hiling ko, Ethel. Dahil kaarawan ko bukas. Imbitahan kita na kumain ng hapunan sa restaurant. Mang Alejandro, ayaw ko sana na masasaktan kayo. Maintindihan sana ninyo. Pangit tingnan kung sumama ako sa inyo pero may nobyo ako. Pakiusap, Ethel. Kahit sa ganitong pagkakataon man lang. Ang kamay ko. Bitiwan ninyo. Ay, Romano, ikaw pala. Ay, pumasok ka. Pasok. Salamat po. Ha? Ano tong nadatnan ko? Hindi ako makapaniwala noon, pero totoo pala ang sinabi ni Dalia. Ikinalulungkot ko kung naistorbo ko kayo. Hindi na bale. Hindi na ako magtatagal. Umupo na lang muna kayo. Ako na lang po ang aalis. Romano, sandali lang. Bumalik ka. Magpapaliwanag ako. Nagkasala tuloy ako. Ako ang dahilan. Kaya nag-away kayo ng nobyo mo. Pagkatapos ng nangyari yun, matagal na hindi kami nag-usap ni Romano. Ako pa ang tumawag sa kanya, pero ayaw niya akong kausapin. Dahil magulo ang isip ko, napabayaan ko ang trabaho ko. Napagalitan tuloy ako nang dahil hindi ko naabot ang mga kota ko. Kaya ipinasya kong magbakasyon pa para malaya silang makakuha ng aking kapalit. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Till the end. But times change. Nalaman ko sa inay mo na umalis ka na sa trabaho mo. Talagang nasaktan ka sa paghihiwalay ninyo ni Romano. Wala pang formal na paghihiwalay namin. Nagalit siya. Dahil naniwala sa paninira ni Dalia sa akin na may iba akong nobyo. Kailangan bang mangyari sa inyo
ng matalik mong kaibigan ito? Sobra ang pagmamahal ng kaibigan ko kay Romano. Kaya hindi niya binigyang halaga ang aming pagkakaibigan. May hangganan din pala ang pagkakaibigan. Totoo pa lamang, Alejandro. Kung alam ko lang na masasaktan ako, sana hindi na ako nagmahal pa. Ethel, nandito ako. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Pakiusap. Alam ko na masasaktan kayo, pero hayaan muna ninyo ako. Dahil iniisip ko pa na nasayang ang relasyon namin. O sige, kung yan ang magpapasaya sa'yo. Pero, uulitin ko, Ethel. Talagang minamahal kita. At nakahanda ako na magsakripisyo. Sobrang traffic dahil siguro maraming namamasyal ngayon dahil Sabado. Sina Romano at Dalia. Nakita ko ni Dalia. Romano, hindi mo ba matakpan ang mga mata mo para kay Ethel? Ethel? Hinintay ko na magkaliwanagan tayo, Romano. Pero tama na ang ebidensya na ito. No hurt feelings, kaibigan. Dalia, salamat. Salamat kung ituring mo pa akong kaibigan. Siyempre naman, kaibigan lang. Okay, sige. Halika na, Romano. Sige, Dalia. Masakit itong ibinigay mo, Romano. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa iyo. Nalulungkot ka na naman, Ethel. Hindi kaya mabuti kung mag-report ka na lang sa boss mo at magtrabaho ka para malibang ka naman kaysa nagkukulong ka lang dyan sa kwarto mo. Hindi pa ako babalik, Inay. Dahil hindi pa ako handa na magtrabaho. Ay, gusto mo bang tawanan ka na lang ng kaibigan mo? Inay, magkaibigan pa rin kami ni Dalia. Ang totoo, naaawa ako sa kanya. Dahil iilan lang ang kumakain doon sa restaurant nila. Ano? Naawa ka pa sa kanya? Inay, ang kaibigan ay kaibigan. Masakit ang loob ko sa nangyari sa relasyon namin ni Romano. Pero wala akong plano na gumanti. Si Dalia ang tumatawag. Nanginginig pa ako. Ano kaya? Sasagutin ko ba ang tawag niya o... hello? Ethel, patawarin mo sana ako. Dalia? Umiiyak ka ba? Bakit? Nagsisisi ako. Ipinagpalit ko ang pagkakaibigan natin sa lalaking hindi mapagkakatiwalaan. Bakit ba? Ano ang nangyari? Ethel, hindi nagtagal ang relasyon namin dahil marami kami na nobya niya. Ano? Oo. Pwede ba akong pumunta dyan sa bahay ninyo? Oo, sige kaibigan. Ano ba itong pinaggagawa ni Romano? Hindi ganoon ang pagkakilala ko sa kanya. Nakapasok ka na pala sa trabaho, Ethel. Masaya ako dahil nalilibang ka na.
Hindi ko sasayangin ang magandang pagkakataon kesa pansinin ko ang walang silbing lalaki, Mang Alejandro. Sana buksan mo pa ang puso mo para magmahal muli. Oh, hanggang ngayon pa ba? Hindi ka pa nawawalan ng pag-asa? Lagi akong umaasa, Ethel. Ang tagal mo nang nanliligaw sa akin bago pa kami nagkakilala na Romano. Kaya napatunayan ko, matapat ka. Kaya naisipan ko na bigyan kita ng pagkakataon. Ethel, maraming salamat. May makakamit na pag-asa ang tapat at matyaga na nagmamahal. Oh, salamat. Kahit may edad na ako. Hindi ang edad mo ang importante, kundi ang iniaalay mong pagmamahal. Ethel. Siguro po may nanlalait sa akin dahil nagpakasal ako kay Alejandro na malayo ang agwat ng aming edad. Maligaya kami, masaya ang pagsasama naming mag-asawa. Mapamahal ang asawa kong si Alejandro, Tia Sofia, at nagkaroon kami ng anak. At siya ang itinuturing kong recuerdo. Hanggang dito na lamang at ako po'y nagpapasalamat. Ethel. In love with you till the end. But times change. Maganda ang kwento na iyong buhay na iyong ibinahagi sa ating dula, Ethel. At salamat sa iyong paglahok. At diyan nagtatapos ang naisadulang kwento ng buhay ni Ethel dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Ethel ay isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Back in his arms.